Nadisgrasya ang isang tulay sa North Fairview, Quezon City. Putol kasi ito at walang harang sa mga motorista at residente. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Fatima Baduria. 5 taon na mula nang simulang itayo ang tulay na ito sa taas ng Tulyahan River sa North Fairview, Quezon City. Mula sa Fairlane Street, aakalain mong pwede itong likuan anytime. Pero pag ginawa mo yan, yari ka lalo paggabi. Sabi nga ni Vilma, may naaksidente na dyan. At ang kawawa, bubong ng bahay sa baba lamang ng tulay. Nagulat sila, bumagsak ng rider. Tumakas ka agad kasi may lusutan naman talaga dyan. Pero okay naman siya, wala naman siyang pila. Yung pipilang yung motor niya, hindi naman nasira talaga ng tali. Mula nang maganap ang aksidente, nilagyan naman ng ilang concrete barrier ang gitna ng tulay, pero bukas pa rin ang dulo nito. Ayon naman sa Department of Public Works and Highways, hanggang doon na lang talaga ang haba ng tulay. Pero hindi pa matuloy ang paggawa ng karugtong nitong daanan. As per official records, completed na siya as per contract. Unfinished lang siya in a sense na as per original plan, meron siyang approaches na tinatawag. So, yun yung road na magkoconnect sa bridge. Ang problema, hindi pa ma-relocate ang mga residente sa ilalim ng tulay. Nakikipag-ugnayan pa raw kasi sila sa National Housing Authority para sa relocation at kaligtasan ng mga residente sa lugar. Nilinaw naman ni Bertilio na hindi nawala ang pondo para sa proyekto. Meron kaming hinandle ng mga informal settlers family, around 20 families to relocate. Since meron pa kaming pending communication with NHA, and hindi namin pwedeng i-sacrifice din yung duration kasi mag-expire yung contract. Yung supposedly mapupunta sa approach, yung road connecting to the bridge, ginamit namin doon sa additional protection ng apartment sa ilalim. Patuloy naman daw na makikipag-usap ang DPWH sa NHA para matuloy ang proyekto, pero panawagan ng mga residente, Kung magpagawa sila ng isang bagay, sana ituloy-tuloy nila yung ganyan kasi may nadisgrasya na po dyan eh. mga kapatid, Mobile Journal Fatima Baduria po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang putol na tulay na ito sa Quezon City kasama si Mobile Journal Fatima Baduria. Abay Fatima, kailan pa ba ginawa itong tulay na ito at gaano na katagal nagbibigay ng pangamba sa mga residente at motorista na rin siguro? Yes, Paps, ang kwento nga ni Vilma, no, yung doon nakatira, ay 5 years na raw simula nitong itayo yung tulay. Ganun katagal? Yes, Paps, Oo. and ever since ay concern na nga dahil nga pwedeng magtuloy-tuloy doon wala Oo. namang masyadong Delikado. warning. Yes, Paps. Oo. Sabi nung residente, may na-aksidente na doon. No? Wala bang ibang nasaktan o napinsala? Kwento nga ni Vilma, Paps, hindi naman napilayan Oo. yung nagmumotor doon, wala Pero naman nalaglag? silang nakitang sugat. Yes, Paps, yung motor niya talagang nalaglag. Oo. Although yung pinagbagsakan kasi, Paps, ay bahay. Oo. Nasira yung bubong. Pero thankfully, yung mga nakatira daw doon ay wala naman nung time na yon. Oo. Yun lang, pag uwi nila, nagulat sila, biglang sira na pala yung bubong nila dahil nalaglagan na pala ng motor, Paps. At may planong paalisin yung mga nakatirang mga residente roon. Anong update dito? Yes, Paps, kailangan daw talagang ma-relocate yung Oo. mga informal settlers na nandoon nakatira sa ilalim ng tulay for their safety raw. Yun daw yung reason kung bakit na hindi maituloy yung daanan doon sa tulay. Pero yun nga, pending pa yung communication nila with NHA dahil nga may plano sila na mailipat sana sa Baras Rizal. Though yun nga, pending pa, no? Hindi pa sure lahat ng details. Pero once na magawa daw yun, ay pwede nang maituloy, Paps. Yung Ayun. tulay. Ano namang plano dyan sa putol na tulay na yan kung ma-relocate yung mga nakatira doon sa paligid? Dudugtungan ba yung tulay? Yes, Paps, yun na Oo. nga ang balak nila, no? Once na ma-settle yung Oo. with NHA at ma-relocate yung mga informal settlers doon, ay pwede na raw nilang ituloy yung o dugtungan yung tulay para magkaroon siya ng approach at ma-connect doon sa mismong daanan at maging functional na siya, Paps. Kadalasan ba, Fatima, may mga naliligaw na motorista na akala nila dire-diretso yung tulay? Paps, Oo. meron daw mga gano'n Oo. na incident, no? Though, Oo. yung talagang na-aksidente Oo. ay isa pa lang naman daw yung Oo. nawi-witness nilang gano'n, Paps. Ayun, habang puro plano pa lang ang meron, may ginawa na bang hakbang sa lugar para maiwasan
yung mga aksidente. Paps, nung nagpunta ako doon, no, meron namang mga concrete Oo. barrier doon Oo. sa may gitna. Meron ding Oo. parang Mga basketball early warning ring device, doon. gano'n. Oh. Mostly Mga yun lang signage. mga walang signage, Walang Paps, signage. Talagang meron lang kaunting harang, pero Oo. nandoon sa may gitna. Pero kasya pa rin, Paps, doon sa gilid, sa magkabilang gilid. Kung Didiretso dadaan ka ng pa rin, motor, kung motor pwede ka. pa rin, Paps. Naku, delikado yan. Maraming salamat, Mobile Journal Fatima Baduria.